Diyos ko. Nawawala ang pinakamataas na pinuno ng Iran. Nag-freeze ang pinakamalalaking bangko ng lahat na account at nalulugi ang rehimen. Kahapon, daan-daang Iranian ang nagising na di ma-access ang pera. Di gumagana ang ATM, blocked ang mga website at walang tao sa mga sanggay. Nagsisimula ang desperasyon. Ang mga customer ng Bank Shepa at Bank Meli ay nakatanggap ng SMS. Nakalock ang mga account, walang paliwanag. Tinawag ito ng rehimen na technical upgrade ng Bangko Sentral sa communication switches para sa network stability. Kahit ano pang ibig sabihin nun, kung ang bangko ko ang nagpadala sa akin ng mensaheng yon, siguradong mababaliw ako. Halos sigurado na ang rehimen ang nag-freeze ng malaking perang kinuha mismo sa mga mamamayan para sa sariling kaligtasan. Maya-maya, tatalakayin natin kung saan napupunta ang perang ito. Gaya na nakikita ninyo, ninanakawan ng gobyerno ang mga Iranian habang kapit sa kapangyarihan. Hindi rin ito unang beses nangyari. Ang krisis na ito ay nagmula sa isang tao na konektado sa bagong pinakamataas na pinuno. Naalala niyo ba kung bakit nagsimula ang mga protesta noong Enero? Kasi, kinailangan ng Iran na pababain ang halaga ng kanilang pera dahil may bangkong bumagsak. Ang bangkong iyon ay tinawag na Ayanda Bank. Si Ali Ansari ang nasa likod ng Ayanda Bank. Kung pamilyar ang pangalan, kamakailang nang natin siya natalakay. Si Ali Ansari ay isang Iranian na negosyante at malapit na kaibigan ng bagong pinakamataas na pinuno, si Mustafa Khamenei. Si Ansari ang naging frontman na bumili ng daan-daang milyong dolyar na ari-arian para kay Mustafa sa Europa. 150 milyong dolyar halaga ng ari-arian sa London pa lang. Malakas talagang koneksyon niya at mahalaga ito. Si Ansari naman, masasabi mong negosyante siya simulat sa pool. Kasama na siya sa elite business circle ng Iran mula dekada 90. Pero noong 2013, itinatag niya ang bangkong ito na pinag-usapan lang natin, ang Ayanda Bank. At mabilis itong naging isa sa mga pangunahing bangko sa Iran. Bakit? Simple lang. Nag-alok ito ng pinakamataas na interest rate sa bansa. Kaya milyon-milyong Iranians ang nagdeposito dito para kumita ng malaking interes. Pero kapag may nag-aalok ng sobrang taas na interest rates, kailangan mong itanong, saan nga ba talaga nanggagaling ang perang yon? Sa bangkong ito, ang pera ay mula sa malalaking pautang para sa mga proyektong pangkaunlaran sa Iran. Isa sa pinakamalaking pautang ay napunta sa Iran Mall. Ngayon, ipapaliwanag ko ito. Hindi lang ito basta mall. Isa itong lungsod. 2 beses, itong mas malaki sa Pentagon at dinisenyo tulad ng imperial na palasyo ng Persya noong ika-16 na siglo. Ito ang pinakamalaking mall sa mundo. Alam mo ba kung sino ang may-ari nito? Isang kumpanya na hawak ng lalaking si Ali Ansari. Sigurado akong pamilyar ka sa pangalan. Kaya ipapaliwanag ko ang masalimuot na ugnayan ng mga koneksyong ito. Nag-alok ang bangko ni Ansari ng mataas na interest para makaakit ng depositor mula Iran. Pagkatapos ng milyon-milyong Iranian nang nagdeposito, binigyan ng bangko ng malaking utang ang kumpanya ni Ansari para magtayo ng pinakamalaking mall sa mundo. Ngayon, kalimutan muna natin ang geopolitical na pananaw at gamitin ang business perspective. Sa huli, business basics ang palabas. Ang Iran, na tinalakay natin kamakailan, ay matagal nang may krisis sa ekonomiya. Noong Enero, napag-alaman namin na sapat lang ang karaniwang buwanang sahod ng isang Iranian para makabili ng 8 itlog. Kaya hindi talaga ito marami. Talagang nahihirapan ng mga tao na kumita para mabuhay. Ngayon, sabihin nyo nga sa akin sa mga komento, sa tingin nyo ba ang isang bansang gaya niyan ay may sapat na demand para suportahan ng isang mall? Hindi lang ito mall, kundi pinakamalaking mall sa mundo. Hulaan nyo? Dahil wala naman kayo para magkomento sa mga video niya, hindi niya alam ang sagot. Natuto siya sa masakit na paraan na nalugi ang mall at hindi nabayaran ng kumpanya ang utang na galing sa mga karaniwang Iranian. Parang Ponzi scheme lang yan, pero may mas komplikado lang. Nang bumagsak ang mall, bumagsak din ang bangko. Nangyari ito nung nakaraang taon at hindi na kayang tiisin ng Iran na yon. Ang sistema ng bangko ang nagpapatakbo ng modernong ekonomiya. Kapag nawala ang tiwala ng tao sa isang bangko, nawawalan din sila ng tiwala sa halos lahat ng bangko. At ito ang malaking problema. Lalo na kung isa sa pinakamalalaking bangko sa bansa ang bumagsak. Kinailangang kumilos ang Bangko Sentral ng Iran para maibalik ang tiwala ng tao sa ekonomiya. Ang problema, walang haanong kapangyarihan ang Bangko Sentral ng Iran at halos hindi gumagana ang ekonomiya.
Kaya ginawa nilang tanging magagawa nila. Nag-imprenta sila ng maraming pera para iligtas ang mga nagdeposito at bumaba ang halaga ng pera. Puwesahan din nilang isinanib ang naluluging bangko sa isang bangkong pag-aari ng gobyerno na tatalakayin pa natin. Siguro pamilya na rin kayo sa pangalan ng bangkong iyon mula sa simula ng video. Nang mag-imprenta ng labis na pera ang Bangko Sentral ng Iran na hindi na nila kayang tustusan, bumaba ang halaga ng pera at lalong tumindi ang implasyon sa bansang dati nang may matinding implasyon. Kaya ang matindi plus matindi, mas matindi pa. Dahil dito, nagkaroon ng protesta noong Enero at pinatay ng rehimen ang 30 hanggang 40,000 katao para manatili sa kapangyarihan. Pero si Ali Ansari, wala pa ring nangyari sa kanya. Akala mo, sigurong sasampahan ng kasong kriminal ang nagpapatakbo ng Ponzi scheme. Pero matalik na kaibigan na siya ngayon ng kataas-taasang pinuno, kaya nakalaya siya. Sa totoo lang, pwedeng sabihin na ang gobyerno pa mismo ang tumulong para iligtas siya. Pero sino ang nagdusa? Ang mga Iranian. Ang mga ordinaryong Iranian ang nagdusa. Lalong lumala ang sitwasyon na yon. Tulad ng sabi ko, bumagsak ang Ayanda Bank, kaya puwersa ang pinagsanib ito ng gobyerno sa Bank Melli, isang state-owned bank. Ang Bank Melli ay kabilang sa mga bangkong bumagsak o nag-freeze ng account kahapon. Kumakalat ng lason at pinapatay ang ekonomiya. Dito ko gustong bigyang diin ang pagkukunyari ng rehimen dahil mahilig silang isisi ang kanilang mga problemang pang-ekonomiya sa mga sanksyon. Ang nakikita natin sa bangkong ito ay hindi dahil sa parusa, kundi sa korupsyon. Hindi rin nila kailangang gumawa ng Ponzi scheme. Hindi nila kailangang sagipin ang bangko nang hindi hinahabol ang may sala o palayain lang ito. Isipin mo, hindi naman parusa ang nagtutulak sa kanila rito. Korap ang rehimen at mga politiko, kaya naghihirap ang mga Iranian. Ngayon, alamin natin kung bakit fina-freeze ang account ng mga bangko. Ayon sa isang teorya, hindi kayang bayaran ng rehimen ang mga puwersa ng seguridad, lalo na ngayong digmaan at hindi nila kayang mawala ang pinaka-inaasahan nilang tao. Kaya nila, lock ang mga civilian accounts para ilipat ang pera na yon sa mga taong bahagi ng IRGC at ng mga puwersang Basij. At ang isa pang teorya ay ang UAE. Maraming Iranian elite ang matagal nang naglalagay ng pera sa UAE. Mula nang bombahin ng Iran ang mga sibilyan at infrastruktura ng UAE, pinag-uusapan na ng gobyerno ng UAE ang pag-freeze ng mga asset na yon. Napag-usapan na natin ito mga 1 linggo na. Baka nagdesisyon ng UAE na i-freeze yon, kaya wala nang pera ngayon. Nagkakagulo na ang mga bangko at baka mag-imprenta pa sila ng mas maraming pera. Isa itong krisis na apektado pati pag-iral nila. Ang sistema ng pagbabangko ay isa sa pinakamahalaga sa modernong ekonomiya. Alam kong hindi makabago ang ekonomiya ng Iran, pero kailangan pa rin nila nito. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil nangyayari ito, habang ang bagong pinakamataas na pinuno ay biglang naglaho. O baka hindi talaga siya nagpakita. Ngayon, bago natin pag-usapan ng ilang chismis tungkol sa pagkamatay ng pinakamataas na pinuno, mabilis ang paalala lang na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin sa algorithm. Ngayon, pag-usapan natin ang bagong chismis na ito. Hindi ito galing sa random na tao sa Twitter o YouTube, kundi nagsimula mismo sa Iranian State TV. 2 araw nang nakalipas, inanunsyo nila na magli-live speech si Mustafa Khamenei, na parang magpapahayag siya sa buong bansa matapos siyang ipahayag. Ito sanang opisyal niyang seremonya. Ngunit hindi siya dumalo at walang live na talumpate. Lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi na binanggit ng State TV ang issue at walang paliwanag kung bakit siya nawala. Wala silang binigay na bagong schedule kung kailan siya lalabas. Parang hindi na pinansin ang naunang anunsyo na magsasalita ang kataas-taasang pinuno. Lalo nitong pinasama ang sitwasyon. At para lumala pa, imbes na talumpate, nagpakita ang State TV ng litrato niya na parang pinalamutian na parang namatay siya. Hindi ako nagbibiro. Tingnan niyo ang clip na ito. Ano sa tingin niyo? Hindi ba parang larawan ng patay? Babalik kami kaagad. Parang larawan ito sa burol, hindi ng buhay na leader. Based sa pagkakapakita nila. Ngayon, nagbulot pa ang clip ng mga peking AI tulad dito na inakala ng marami ay totoo. Pero sa kasamaang palad, hindi naman pala. Sana totoo ang clip na ito. Pero hindi. Nakakatawa pa rin, kaya panurin nyo. Ngayon,
May ilang nakakaintrigang tsismis sa Iran na mahirap patunayan pero mahalagang ibahagi. Halimbawa, si Mustaba ay nakakonfine sa Sina Hospital. Maluba ang kanyang sugat sa tiyan at binte at naka-ventilator siya ngayon. Hindi pa niya alam na sumiklab ang digmaan, napatay ang kanyang pamilya sa pambobomba at naging leader na siya. Ang kanyang operasyon ay sinagawa ni Dr. Zafar Gandhi kasama si Dr. Mareshi. Ang pagpunta ni Pezeshkian, presidente ng Iran, kasamang doktor 2 araw nang nakalipas, ay para dalawin si Mustaba at malaman ang kalagayan ng anak ni Khamenei. Mahigpit ang seguridad sa ospital at limitado lang ang pinapayagang pumasok sa ICU. Gusto ko lang maging malinaw ito ngayon. Hindi natin kayang beripikahin ang alinman dito, pero may isang bagay na nakakabahala. Kung siya ay buhay pa, dapat sana ay may video address na siya na yon kahit papaano. May say-say na hindi siya lumalantad dahil hayagang sinabi ng Israel na siya ang target nila. Pero ang video address ang pinakamababang dapat niyang gawin kung buhay at may malay siya. Ginagawa rin ito ng tatay niya noon. Kung hindi siya makapagsalita, ibang usapan na. Pero nagdadala rin ito ng ibang tanong. Alam mo, ang pinakamataas na leader ay siya rin technically ang commander-in-chief. Kung naka-ventilator o walang malay siya, hindi niya magagampanan ng pamumuno sa IRGC o militar. Hula ko si Ali Larazani, yung lalaking tinalakay natin dati. Siyang namumuno sa Iran at militar. Kaya kung totoo ito, maraming tanong ang lumalabas kung bakit. Binoto ba siya ng Assembly of Experts? Lalo na kung hindi siya makapagsalita sa publiko. Siya ba mismo ang naglobby para matalaga? May aksyon ba siyang ginawa? Alam natin na may ibang tao tulad ng mga apo ni Khomeini na tumututol at nagsasabing hindi siya dapat italaga, kundi ibang tao. At may iba pang mga tao na karibal talaga ni Khamenei. Kaya kung si Khamenei mismo ay hindi naman natutulak para sa sarili niyang pagkakatalaga o pagkakahalal, paano siya nanalo? Maraming tanong na kailangang sagutin at maaring may nagtulak sa pagkakahalal niya para siyang pumalit. Sa ganitong paraan, mamamatay siya at may mangyayaring iba. Hindi ko alam, maraming teorya. Pwede kayo magbahagi ng mga teorya ninyo sa mga komento sa ibaba. Nagulat ka ba na ang bagong leader ay hindi pa nakikita o naririnig? Siyempre, may malaking pag-aalala sa kanyang seguridad at naiintindihan kong nasugatan siya. Nagulat ka ba nang mahalaw siya? Hindi ako nagulat sa pagkakahalal niya dahil marami nang nagsasabing baka siya ang pumalit sa ama niya kapag namatay ito. Matagal nang may spekulasyon, mahigit isang dekada na. Naisip ko rin kung ang kawalan niya ay ibig sabihin baka wala na siya. Ibig ko sabihin, wala naman ako nakikitang malinaw na palatandaan na may nakipag-usap talaga sa kanya. Sinabi ngayon ng Pangulo ng Iran, Masoud Pezeshkian, na ni siya o sinuman sa kanyang pamahalaan ay hindi pa nakakausap ang nakababatang Khamenei mula nang italaga itong pinakamataas na pinuno noong linggo. Kaya marami pa ring kalituhan tungkol dito. Kung babalikan mo ang nakaraang 10 araw o higit pa, matagal din bago nila inanunsyo na patay na ang kanyang ama. Hindi talaga klaro ang nangyayari sa likod ng tabing, pero malinaw na maraming nagunahan sa sistema. At sa tingin ko, naramdaman nila na kailangan nilang maglabas na isang anunsyo para magmukhang matatag.